Bakit itong ulol na ito, si King David? Putang ina, 43 wives. Samantalang ako, 2 lang kayo ni Elizabeth. Bagay, hindi mo pa alam yung iba. Putang ina mga pare na yan. Ako naman, nakapatong sa dibdib niya, hinayaan ko lang siya. And one day, nandyan ako sa City Hall, mahilig ako mag-upo ng hagdanan dyan eh. Naghihintay kami because of the reimbursement ng gasolina. Because we were told to campaign for this constitution ni Cory Aquino. So ako naman, dala-dala ko yung papeles ko kasi hindi naman tayo mayaman. Papare-reimburse na lang. At dumaan siya, sabi niya, halika, sumama tayo, may pesta. Sabi ko, Mayor, gasolina lang ang punta ko dito kasi naubos na yung pera ko. So, hindi, sumama ka. Alam mo, pagka mayor, talaga itong mga mayor, mga gag... yung tawag namin sa Bisaya na buot-buot. Yung namimilit, mayor eh. Di sabi ko. Sa parte, ang kasama ko si Cora Malaniaon. She's now governor o congressman. Papalit-lipat na lang yung babae niyan sa Oriental. In public, tinanong siya ni Cora. Ito namang kurang, bago sabihin sa kanya, kinuha niya yung kamay ko, sabi niya, ginano niya. Ako naman, nakapatong sa dibdib niya, hinayaan ko lang siya. Huwag mong sabihin niya kasi may asawa yan. Patay na yan. That was really, komportable yan. Ginano niya yung kamay ko. Sabi niya ngayon, Sap, sinong piliin mo sa aming dalawa? Sabi niya, Rod, pasensya ka na si Cora. Sabi ko, okay lang. I will survive. Sabi ko, anyway, hindi ko naman talaga ambisyon niya maging anybody else except a judge. Only because ang salary. Yun lang ang habol ko sa buhay. Itong mundong ito, pera-pera lang. Malaki yung sweldo. Alam ko makapag-aral ako ng anak ko. At medyo maganda ang buhay sa retirement mo. Pero nung umuwi ako, sinabi ko sa asawa ko, yung nanay nila, mayor pati ni... Walay na kami niyan. Pero sabi niya, hindi pa man daw final. Okay lang. Bakit? Sabi niya, hindi kasi kami, we were married in a Roman Catholic ritual. Sabi niya, wala na daw kaming basbas sa pare. Botang yung mga pare na yun. Totoo man. Sabi ko, sige. Total, hindi pa pala final, so hanap po na ako ng iba kasi mahirap naman mabakante. Talaga, totoo. Biology yan eh. Hanap ko, yung sakyanan mo, may reserva. Makina yan, tao pa kaya. So sinabi ko sa kanya na mukhang na-insulto ako because it was a rebuke in public. Sabi ng asawa ko, tumakbo ka. Pagka mayor, talo mo yan. There was something of a slur. Medyo may insulto siyang dinagdag. Ayaw ko na sabihin, patay na yung tao. Tumakbo ka, matalo mo yan. Sabi ko, totoo ka? Mayo. Kidapaw man niya, ikaw taga Davao. Mayroon ka ng political machinery. Yung lahat na bumoto sa tatay mo, bubuto yan sa iyo. Naisip-isip ko nga. But nakita ko kasi noon sa Davao, alam na mga taga Davao yan, Del Sur, Del Norte. Davao was a very terrible place.
And to my chagrin, I could not do anything because piskal lang ako. Sinabi ko, kampanya ako, na kung maawa si Allah, maging malinis ang Davao. Sabi ko, lilinisin ko to. So, I had about, since 1988 ako, all the way, until the presidency, wala akong talo. Diretso-diretso yan. Kaya sabi ka ni Jin Munjong, maybe because it's destiny or the people, alam nila, na gusto mo talagang magtrabaho para sa kapwa mo tao, sa kapakanan ng tao. And because service-oriented, ang pamilya namin, tumakbo nga ako ang pagkamayo. Nanalo ako. Kayong mga durugista, papatayin ko talaga kayo. You create. Wala akong pakialam niya sa human rights na yan. You create. Kung hindi ako na presidente, lalabas kaya ang totoo? Sabi ko noon sa Davao, Davao sabihin ko, lilinisin ko. Nagawa ko ang gusto ko. Kaya kontrolado ko yung impormasyon, mayor lang ako eh. Sabi ko, 6 months, 3 to 6 months, ubusin ko. Tangina niya. Pati mga general sa police, were into policeness. Kayo mga general, putang ina nyo akong general. General, problem ko lang dyan eh. Pati kayo mga polis na, maabutan ko kayo. Pag hindi ninyo ako mapatay, yung remaining years, it will not stop. My war against drug will continue. To the last day of my term. Pag nadisgrasya ako, sinabi ko, I'm willing, pupusta ko ang pagka-presidente ko. My honor and my life. Ayaw lang ninyong maniwala. Kaya, yari. Kala siya ninyo kasi nagbibiro ako kasi lang taga-probinsya ako. Ngayon nag-warning ako sa inyo, do not destroy my country and do not destroy the young. Kasi yan lang ang pag-asa namin, kung tumanda kami, sila lang ang magbubuhay sa amin. The same way that our parents took care of us. We take care of our parents. O kita mo nanay ko. Kaya yan, itong mga human rights, son of a, puro kayo figures. But the other side of the side story is the agony and sorrow of the Filipino people. Tapos ipakulong ninyo ako dyan sa mga puti na yan, mga ulol. It's actually international governance because we have so become small. Itong mga puti, to atone for their sins. May mga abogado sabi ko, mag-aral kayo, ugok talaga pala kayo. Totoo. Alam mo bakit? Ako lang ang bright. Well, I'll tell you why. Away na kami noon. But at that time, si Dilima was the human rights. But before that, a rapporteur, Philip Alston, constitutional law professor, pununta na sa Davao, tinanong na niya ako kung ito ba totoo. Sabi ko, pag bumunot ng baril yan, alang-alang, ipapatay ko yung pulis ko. Di ba, ipapatay mo? You know, my orders were then and now to the police and the military is, it has become a national security issue. I did not proclaim it. It was Gloria Arroyo.
Sinakayan ko na lang yung proclamation niya. And my orders to the police, human rights, you listen. Palimbasa yung lalaki ng taingan ninyo, walang silbi. Litsay kayo. Go out and hunt for these criminals. Destroy the apparatus of the drug syndicates. Go after itong nagkikidnap, and if they resist you violently, na mapalagay sa alanganin ang buhay mo, shoot. In any jurisdiction, yun talaga ang batas. Ito namang dilaw, ma'am, bakit naka-yellow ka na? Green ba gayon? Hindi, biro lang yan. Dadating rin tayo dyan. Alam mo, minsan, binigyan ng Davao City ng mga Montero. Kayong taga Davao, anong sakyan ko doon? Di ba pick up lang hanggang ngayon? Nakikita mo na, kaya marami lang kami kasi hindi mo mabitawan itong, isa rin itong mga gwardiya, buot sa buhay mo. Hindi ka makapunta dyan, sabihin ko, gusto kong pumunta ng, ngayon. Sabi ko dyan, magpasyal ako. Hindi, pwede yan, Mayor, ganun. Kasi wala kang advice, hindi ka agad-agad, linisin pa yan. Okay, di, wala man yung puro babae. Wag, Mayor, baka magka-AIDS ka, ganun. Kaya ako, sa totoo lang, I am a prisoner of my own making. Hindi ako makalabas. Diyan lang ako sa bahay ko. Across the river. Magpunta kayo noon ng tignan ninyo. Walang hamonit. Tanangin yung kwarto ko. Yan, just stage na yan, pati yun, yung back. Malaki na yan, kalahati nitong sa likod. Hindi ako nagpapadrama. Gusto ko yun. Doon sa Malacanang, mga walang hiya ang multo doon, baski araw ang puta malabas. Mga tarantado talaga yung mga puti, maniwala ka. Ang Air Force magbili ng 23 attack helicopters. Nag-order tayo sa Bell Corporation sa Canada. They agreed to sell. Then later on, they said, well, we will sell you the choppers, but you should not put armaments or weapons there. Kasi you cannot use it against your citizens. Pako hindi mo tarantado. Kaya ako bumili, kayong mga citizens ko, pinapatay ang mga pulis ko, pati ang military ko, at gustong kunan itong season na singkit na wala namang... Ay, yung iba naman, sumama doon sa terorismo. My countrymen, they are my countrymen. What are they trying to do? They're going to destroy this nation. Get into a fraternal communal wars. At sabihin mo, hindi ko magamit ang helikoptero. Sabi niya, for wounded lang. Kung ilang araw walang wounded, barilin ko lang sa paayang sundalo ko para makarga ko. At magbiyahe na, para, alam mo yung aeroplano, pareho ng motor, yung sanay sa motor. Pinapa-under mo yan halos araw-araw. Or at least twice. Motor, gano'n eh. Alam ko kasi naikot ko na itong Pilipinas, ang big bike. Pandarin mo talaga yung motor. At least twice. Pag hindi, papalyar yan. O di sadyain ko na mga sundalo, barilin mo yung paa mo para magamit natin yung... Pero ito si Bato, sabi niya, sir, hindi man natuloy, sir, pero ituloy na lang natin yung isa. Kung walang armas yan.
Ay, sir, pang ano ko lang man pang inspeksyon. So siya lang ang may bago ngayon. Lang yung bato. Tapos, ay nandoon kami sa command conference ko, pagkaswerte mo, iyo. Laking Davao yan. Davao ngayon. Sabi niya, hindi sir, palit na lang tayo kung gusto mo. Yung iyo, akin na lang. Binili mo inyo yan. Ahayaan mo na ako, sabi ko. I can take care of mo yun. I can ride commercial or whatever. Wala namang akong... So yan ang... Ngayon, dito tayo sa politika. Sabi mo, hindi ba natin kasama si Mayor? But sino ba nag-umpisa ng politika na dito sa mundo ito na may kasama kaagad siya? Yun lang si... Pero lang, no offense intended. Pero lang yung mga king, kasi generational yan eh. Yung asawa ko, nung kampanya, wala man akong pera, pati siya nasubukan niya yung purot-purot na aeroplano ko, humihinto bigla dyan sa runway. Sumama sa minsan, huminto. Tapos yung cable ng medyo maluwang, tinanggal nila yung baterya sa service nila na Ford Fiera na maluma. Umandar naman, take off kami. Sabi ng asawa ko, no, it's good na magdasal tayo. I-baptist niyang asawa ko. To sige. So magbasa ng libro. Ang sinabi ko, mga politiko, ako mamili, pag ano yung nabuksan ko, basahin ko. And King David entered the city of... Kasi pagkatapos niyang prayer kami, and entered into the town triumphantly with his 42 wives. Sabi ko, diyan kami sa kama nakaupo ni Anilet, nakikinig yung... Sabi ko, teka muna. Holy Bible. Bakit itong ulol na ito, si King David? Putang ina, 43 wives. Samantalang ako, 2 lang kayo ni Elizabeth. Bagay, hindi mo pa alam yung iba. Kaya sabi ko, alam mo, hindi man talaga ako Katoliko. Sabi ko, anong klaseng Holy Bible na yan? Kung kapag-asawa ka ng 42, bakit ako hindi? Tapos doon sa Bible, may kasalanan ka na yung commit adultery. Samantala itong gagong King David na ito, tira, pasagad dito, okay lang. So, ang mag-umpisa ka ng ganun. Alam ko wala akong tao. Ang nagtulong sa akin, I mean, as far as I know, yung MRRD. Marami yan. Pero kukunti lang yan noon kasi it was a moribund party. But sa PDP rin ako, it started from scratch. No, hindi nyo kasalanan ngayon nandito kayo sa akin. Kasi that is the culture of politics everywhere. Na kung sino yung manalo, maglipat doon, pati yung incumbent mayor, because you want to help. And you must be friends with everybody, including the president. Not really because you want to get something. Hindi naman ako papayag na kunin mo yung mangga ko dyan sa harap na masarap kasi. Binapagbawalan ko sa akin yan. Yung mangga dyan. Hindi naman ako papayag na nakaw ka ng pera dyan. So, minsan, it's not really opportunism, but rather that is really the politics of our times. Now, ako, kung suportahan ako ng karamihan ng tao, I will appreciate it. Nagsama tayo, hindi kayo tumulong sa akin, kay Binay kayo, kay Grace. Wala na akong pakya, kay Mar. Tapos na yun.
bakit pa ba ako panalo na ako? Kaya ako tahimik na lang. Ngayon, kung lahat ng mga mayor, lahat ng tao magsabi, sige, mayor, maniwala kami sa iyo, PDP kami. Tutulong kami sa mga kandidato. Meron naman tayong ready kandidato, puro incumbent yan sila. So, anong pag-usapan natin? Pag-usapan natin, ako talaga una, ang pangako ko, nakukumply ko na, hindi lang ninyo alam. Basic masyado noong kampanya. Alam mo itong mga bumbiro dito, isa pa kayo, may magsunog. Putang ina, bakit nakakaupo ka ng letse ka? Hawak ng manok, sir, wala bang gasolina, walang spare parts. Puta. Ay, nako. Kaya nung mayor ako, sabi ko, wag na wag ako makakita sa inyo dyan sa sabungan, kayong taga-gobyerno. Kaya sa casino ngayon, mayroon dyan, government employees are not allowed to enter. So, yan. Yan isang pangako. Yung nagpunta ng abroad, 21 trips. 21 trips. Aba, parang presidente to. Every month, punta doon sa South Africa, climate change. Punta ng Tokyo, climate change. Punta ng Australia, climate change. Punta ng Brazil, climate change. Sige sila gasto, every office may climate change conference. And yet, ang bagyo, nagpupuwita na dito sa atin. Pagkalabas ito, nandito, pinupuwit, tunutulak kasi may bagyo naman papasok. Putang ina niyo. Saan yung pera ko, pera ng tao? Climate change, climate change. Yung, sabi ko, nang demolish yung bahay namin noon, ang kapitbahay namin yung mga Batanggin yung nagninegosyo, baski saan yan sila pabili. Suroy, libod suroy ba? Batanggin dyan sa palengke sa Bangkiron. Putang inang ito nga Siyempre, laki, sabay kami lumaga, putang inang lahat na lang tayo dito. Kasi, may kilala ako, Chris, huwag ka lang magalit, ha? Huwag ka lang magalit, kasi bulakin niyo ka, ere. Ang asawa ko, bulakin niya yan, alam mo itong ere. Sige, ere niya na, salita ka ng diretso, ere. Tawas na ito, Grace Ramos, Navy yan, Captain, subalik Colonel. Nag-task force Davao. Ang salita yan. Kaya mga taga Davao, nabutan yan. Mayor. Yes, Chris. Putang inang may problema. Anong problema, Chris? Alam mo na, yung putang ina yung trabaho talagang hindi naganto. Putang ina yan. Oo nga, Chris. Ano ngayon? Alam mo, Mayor, kilala mo naman ako. Putang ina, talagang nagagalit ako sa... Kilala niya yan, Sabi ko, Chris, tapos na tayo sa putang ina. Alam mo, Mayor, ako naman ayaw ko makipag-awa sa mga putang inan to kasi nagsasayang lang. Chris, putang ina mo, ano ba yan? Siguro, isang minuto. Hindi ko makuha yung problema niya. Basta sige lang siya putang ina. Ako naman sa putang ina rin, naghihintay rin ako, no? Retired na yan. Si Pangilinan. Buji. Isa pa yan. Mayor. Putang ina yung kampo ko, walang sala Sabi ko, kampo man kayo ng militaryo. Bakit ka? Alam mo, Mayor, putang ina, minsan may mga bisita.
Putang ina, hiya naman tayo kung Gano'n magsalita yan. Retired na rin yan. Puro putang ina, marinig mo. Ako, nasana na ako. Di putang ina ninyo, ayaw ninyo marinig. Di mag-uwi na kayo. Well, anyway, magsama tayo. I'd like to welcome you. Choose the entity, MRRD or PDP. Yan naman ang nalaman kong tumulong sa akin. Kung gusto niyo maglipat, okay sa akin. Wala akong dynamics dyan. Anak ako ng politiko ako. Pagkatapos ng eleksyon, nanalo ako, tama na. Sabi nga nila, ako raw ang nagsulsul dyan sa... Sabi ko na nga, it is not my style. Alam mo yung congressman namin sa Davao, yung speaker noon? Kung mag-abot ng... Kung hindi lang niya, asawa kasi niya, pinsan ko. Kaya kung hindi, matagal ko nang pinatay ang putang ina. Pero siya, sige, demanda sa akin. But wala siyang ni isang kaso. It's not my style. Panalo na ako, bakit pa kita... yan sila, sa totoo lang. Nagpabidahan yan. Yung iba, siyempre, malapit ng eleksyon, baka yung pangalan mo, ito si Bong, go. Tahimik man yan. Batanggenyo yan. Mga Batanggenyo yan. Diba? Pero yung tatay niya, Chinese. Pareho kami mixed. Chinese. Anong kasalanan ni Bong ngayon? Bakit siya binabatikos na? Bumili ng frigate sa Navy. Wala man sila palang siya pakialam. Sumabit yung pangalan niya. Wala talagang alam. Kaya sabi ko, Bong, pumunta ka doon. Just answer. Anong alam pa rin? Sabi pa ni Veronica, yung anak kong, sabi niya pa, sabihin mo nga dyan kay Secretary Brunes, bakit siya nakikialam sa ilang taon kami mag-aral? Buti sana kung siya mag-aral. Bakit niya pinahaba yung K-12 na yan? Galit. Sabi ko, anak, dandahan ka lang magsalita. Makasagasa tayo ng tao. Mabait pa naman. Si Buwana yan, si Bruno. Huwag ka masyadong rat-rat ng rat-rat yan. Kasi ang tatay mo, original K-12 talaga. Alam mo, nauna yan sila. Matanda ko na yan kila Sanay. Kasi 7 years ako sa high school. Palipat-lipat, expelled sa Ateneo, expelled dito. Kaya ako ang, by the standards of educational achievement, ako yung pinakabubo dyan. At saka ako na ang filosofiya ko, bakit ko masyado mag-aral? Makapasa ka lang 75. Okay na yan, 76. Iyang 77, 78, 79, 80, hindi mo na kailangan yan. Kasi 75 lang, okay na yan. Maniwala ka. Ano ang makuha bang magsige aral niya, yawa na? Tangina. Tapos, mag-hit ka ng 92. Anso? Ako, nakatikim ako ng second year. Pumalo ako ng dalawang. Pero aral yan. Sa gabi, pagka alas 11, nandyan na kami sa library. Nung una, yung first year, second year. Dating ng third year po, tangina. Wala magsilbi itong mga 1990 natin. Yung sa Ligarda, sa kanto, tignan mo yung tindahan dyan. Ice cold beer. Diyan tayo. Chilled beer pala. Walang ice. Paghaluan mo ng ice, tubig eh. So, kalahating aral lang, kunting mali, okay na yan. Sila mga bright valedictorian, mga utusan ko lang yan, Lorenzana.
Wala. Sunod sila, si Dominguez, lahat. 75. Versus di mga cum laude. Bit Aguirre. Yung buhok mo hindi mo maayos. David, biro lang yan. Brad ko yan. Brad ko yan. Dyan sa cabinet mga brad ko yan. Mamao, yung si Dubs. Marano, mga brad ko man yan. Classmate ko, brad ko pa. Sabay kami ng... So, that is my sad story to you. But if it made you happy, yan ang... Kalimutan na natin yung partido partnership na lang tayo. Yung ayaw talaga, doon tayo maglagay ng... So, ayaw mo mag-join sa amin, it's politics. Well, sige, pero kung magkausap tayo, bigay mo sa amin yung Congress, iyo yung local governments. Palit-palit na lang tayo para everybody happy. Kasi kung magano tayo, walang mangyari. Mag-distance kayo eh. Kasi yung malapit yung isa, MRRD. Huwag na lang yan. Tulungan na lang tayo. Tapos hindi ba yung iba, konsehal na lang muna. Gusto mo, ipaambos mo yung mayor dito. Uso. Uso man dyan dito. Mas marami yan dito kaysa Mindanao. Amin doon, iba ang... Dito ang... pag hindi madala, ipaambos si mayor. Magpunta-punta ka ng Tagaytay, hindi ka taga roon. Watang ina talaga mayayari ka. Ano na lang. So, kung hindi kayo magkaintindihan, magpatayan na lang kayo. Kung sino yung mabuhay, yun na yun. Ayaw ninyo mapareglo eh. Kaya sabi ko, gusto nga. Ewan ko sa karami ninyo may katan nakarinig. Ba sinabi ko, you Americans, you be careful with your style. Sabi ko, I'm sure one day, to your great horror, the drug problem of America is 100 times more serious than mine. Prophetic. Ayan. Tapos gusto ni Trump, sabi niya, gusto ko yung style ni Duterte kasi pinapatay niya, di wala ng problema. Hindi naman gumaganon. Siya lang may sabi niyan. Pero actually, ito si Trump, hindi ito nagsisinungaling. Siya, hindi ako. Si Trump, brusko eh. He tells the truth. Na yung gusto ko yung style ni Duterte kasi walang problema. Pinapatay niya. At makalam ko, ito si Trump, hindi nga nagsisinungaling. So, sa amin sa dalawa ngayon, ang problema kung sino. But anyway, I have to fly home. Kasi nag-ano pa rin ako na balang araw. Allah will understand us.